Lumabas si Jeremy ng munisipyo. He couldn't believe that it had only taken him one day to secure the permits that he needed. Ang mayor pa mismo ang nag-entertain sa kanya nang dumating siya. Nung una ay inakala niya na may ipupush ito sa kanya na under-the-table deal para matuloy ang pagtatayo sa distilling plant. Pero walang nangyaring ganon. Pakiramdam niya ay genuine ang katuwaan ng mayor sa pag-i-invest nila sa San Agustin. Parang ang tingin nito sa kanya ay isang bayani na magsasalba ng isang naghihingalong bayan. Sumakay siya sa kanyang convertible at nagmaneho pa uwi sa rest house. Wala pa rin ang strada ni Marvin. Pumasok siya sa front door. What is happening? Nakita niya si Olivia na nakatungtong sa pasimano ng bintana. Nagkakabit ito ng kurtina. Don't you know that what you're doing is dangerous? Tanong niya. Nilingon siya ng dalaga. Lumiwanag ang mukha nito. Nakabalik ka na pala. You can get down from there now. Utos niya. Inilagay nito ang dulo ng curtain rod sa hook. Nagsimula itong bumaba. Nangamba siya na mahulog ito. Inalalayan niya ito sa baywang nito. He regretted it. The moment he felt her feminine curves against his palm. Paglapag ng mga paa nito sa sahig ay humarap ito sa kanya. She was standing close to him. Nasasamyo niya ito. She didn't smell of Chanel No. 5. Yet she was the most pleasant smelling woman he'd ever known. He wanted to pull her closer to him. What am I thinking? I'm going upstairs. Wika niya. Nananghalian ka na ba? Not yet. Pasado 4:00 na. Siguradong nagugutom ka na. Kumain ka muna bago ka umakyat sa itaas. Ipaghahain kita. Nagtungo ang dalaga sa kusina. She seemed very accustomed to the kitchen. As if she'd been living in the rest house for years. Hinagod niya ito ng Gusto niya ang floral dress na suot nito. It accentuated her figures. She seemed very accustomed to the kitchen. As if she'd been living in the rest house for years. Hinagod niya ito ng tingin. Gusto niya ang floral dress na suot nito. It accentuated her curves. Ang hindi niya gusto ay ang nakatirintas na buhok nito. Mas gusto niya iyon ng nakabagsak para mapapadaanan niya ng mga daliri niya. Ipinilig ni Jeremy ang kanyang ulo nang hindi na naman niya magustuhan ang tinatakbo ng isip niya. Halika na rito, Jeremy. Kumain ka na. Pag-imbita ni Olivia sa kanya, napilitan siyang magtungo sa dining table. Kumuha ito ng serving spoon. Nilagyan nito ng kanin at ulam ang pinggan niya. You don't have to do that. Tigil niya rito. Wala naman akong ginagawa kaya hayaan mo na akong pagsilbihan kita. Nagsalin ito ng malamig na tubig sa baso. Nasaan si Marvin at Wendy? Naiilang na tanong ni Jeremy. Nagbibigay ng seminar si Marvin sa mga miyembro ng kooperatiba tungkol sa intercropping. Dumating siya kaninang 11:00. Umalis din kaagad siya pagkapananghalian. Sinamahan siya ni Wendy. Imporma nito sa kanya. Umupo ito sa silya sa tabi niya. Kumusta ang mga nilakad mo? It went okay. Nakuha ko na ang mga permits na kailangan namin. Masisimula na ang pagpapatayo ng distilling plant. Gaano katagal aabuti ng pagpapatayo ng planta? About 3 weeks. Sandali lang pala. It's because we already have a prototype. More or less gagayahin lang ang design ng planta namin sa ibang lugar. We'll hire the same building contractor and machine suppliers. Ikinatuwa naman ni Olivia na hindi kasing hirap ng inaakala niya ang makipag-usap kay Jeremy. Noong una kasi iniisip niya na baka hindi siya magtagumpay kapag tinangka niyang magsimula ng usapan sa pagitan nila. Napansin kasi niya na parang umiiwas itong makipag-usap sa kanya. Marahil ay nagkamali lamang siya ng palagay. Nagkataon lamang siguro na nagmamadali itong umalis ng umagang yon. Puro herbal plants lang ba ang pinoproseso sa mga planta niyo? Tanong niya. Yes, hindi pa namin nasusubukang mag-venture sa ibang industry. We might not go in that direction. Marami pang herbal plants sa Pilipinas na may potential na i-market locally and overseas. Nakakatulong pa kayo sa mga magsasaka na gaya ni Itay. We're only doing business. Don't think of it on a personal level. Hindi niya alam kung bakit ayaw nitong tanggapin ng credit sa mabuting na idudulot ng kumpanya sa ibang tao. Para sa kanya ay dapat itong maging proud doon. Nabanggit sa akin ni Wendy na sa Metro Manila ka raw nakatira. Doon ka ba lumaki? Tanong pa ni Olivia. Yes, kami ni Marvin. Lumaki kayo sa isang bahay? No, but we used to live in the same neighborhood when we were kids. We practically grew up together. Nabanggit din sa akin ni Wendy na pareho kayong agriculturist ni Marvin noon. Umiikot daw kayo sa buong Pilipinas. Masaya siguro yon? No.
Bakit naman? Nakakapag-travel kayo pagkatapos ay may mga bago kayong nakikilalang tao. We didn't travel for leisure. Sa mga far-flung towns kami pumupunta. Mahirap ang pumumuhay sa karamihan sa mga lugar na yon. Pero sigurado akong nagkaroon ng pag-asa ang mga nakatira sa lugar na pinuntahan niyo ni Marvin. Ganoon kasi ang naidulot ng pagdating ng mga ito sa San Agustin. Nagkibit balikat ito. Maybe. Uminom ito ng tubig. Aakyat na ako sa itaas. Kainin mo muna tong panghimagas. Inilapit niya rito ang platito ng hinog na papaya. I'm already full, Olivia. Ikaw na lang ang kumain yan. Tumayo na ito at umakyat sa master's bedroom. Itinuloy ni Olivia ang pag-aayos sa unang palapag ng rest house. Nagkabuhay na iyon ng malagyan ng kurtina ang mga bintana. Inasikaso niya ang pag-aayos ng mga figurine sa ibabaw ng console table. May maliliit na bahay, tindahan, simbahan, palaruan at mga sasakyan. Nakakatuwang ayusin ang mga yon. Bumaba naman si Jeremy sa hagdan. Nakapagpalit na ito ng t-shirt at drawstrings pants. Pumunta ito sa sasakyan nito. Ang akala niya ay aalis ito pero bumalik ito sa loob ng bahay. May hawak itong brown envelope na kinuha nito sa sasakyan nito. Umupo ang binata sa sofa at inilabas ang mga dokumentong laman ng envelope. Hindi niya maiwasang pagmasdan si Jeremy habang nagbabasa ito. Napakagwapo kasi nito, kahit ordinaryong pambahay lang ang suot nito. Tumingin ang binata sa kanya. Nag-init naman ang kanyang muka nang magtama ang kanilang mga paningin. Magbabawi sana siya ng tingin pero naalala niyang napag-usapan nila ni Wendy. Ang kailangan nga pala niyang gawin ay ipaalam kay Jeremy na humahanga siya rito at hindi itago ang nararamdaman niya rito. Ninitian niya ang binata na kinagulat nito. Parang hindi nito alam kung paano magre-react. Tumikhim si Jeremy na parang may nililinis na bara sa lalamunan nito. Ibinaling nito ang tingin sa mga figurine na inaayos niya sa console table. Where did you find those? Tanong nito. Nakita ko ang mga to na nakasilid sa isang kahon sa Chinese cabinet. Naisip ko na ilabas dahil maganda silang pang-display. Wika niya. You shouldn't have bothered to decorate the house. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Bakit naman? Mawawalan din ng tao rito 2 months from now. You will have to pack all of that all over again. Nakakapanghinayang naman kung maaabando na ulit ang bahay na to. I can't do anything about that. We don't need this house. Nagkataon lang na tanging ang property na to ang nakita namin ni Marvin na ibinibenta sa bayan na to nang magpunta kami rito. Kaya napilitan kaming bilhin ito. Nadismaya naman si Olivia dahil hindi nito nakikita ang nakikita niya na maganda at angkop na gawing tahanan ang bahay na ito. She wished there was something she could do to convince him to stay there for good. Kapag kuwan ay napagtanto niya na maaaring magbago ang isip nito tungkol sa pag-alis sa San Agustin kung makakatagpo ito ng isang bagay na hindi nito maiiwan sa bayan na yon, gaya ng pagmamahal. Mas naging determinado siyang kunin ang loob ng binata. Gagawin niyang inspirasyon ng kaibigan ni Wendy na si Vanessa. She would also go after what she wanted. After all, ang mga tawang may hawak ng susi sa sariling kaligayahan ng mga ito. Tao po! Sabay silang napatingin sa front door nang may tumawag buhat doon. Ako na ang magbubukas. Wika ng dalaga. Binuksan niya ang pinto. Kumurap siya nang makita ang 4 na babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya na nakatayo sa labas. Isa sa mga ito ay si Abby na dating kamag-aral niya. Pawang may hawak na lalagyan ng pagkain ng mga ito. Magandang hapon, Olivia. Nandiyan ba si Jeremy? Tila nag-aatubiling tanong ni Abby sa kanya. Hindi na siya nagtataka na kilala ng mga ito ang binata. Mabilis kasing kumalat sa buong bayan ng balita tungkol sa itatayong planta sa San Agustin. Iyon ang pinag-uusapan ng lahat ng residente. Oo, nandito siya. Nilingon niya si Jeremy. Jeremy, may mga bisita ka. Who? Lumapit ito sa pinto. Natigilan ito nang makita nito sina Abby. Magandang hapon, ako si Abby. Sila naman ang mga kaibigan ko. Si Melanie, Grace at Elena. Nagdala kami ng merienda para sa inyo. Wika ni Melanie na pinapungay pa ang mga mata. Sana ay magustuhan mo ang mga dinala namin, Jeremy. Wika naman ni Elena. Halatang kinikilig ito habang kaharap ang binata. Hindi siya ignorante para hindi mahulaan na ang tunay na pakay ng mga ito sa pagpunta sa rest house ay ang makilala ng personal ang boss niya. Nais niyang mapabuntong hininga. Sinisimulan pa lang kasi niya ang misyon niya na mapalapit kay Jeremy ay marami na agad siyang karibal. Thanks. Parang hindi komportableng wika ni Jeremy.
Akin ang mga dala nyo, dadalhin ko sa kusina. Kinuha niya ang bitbit ng mga ito. Jeremy, bakit hindi mo patuloyin ang mga bisita mo? I'm sorry but I can't entertain you girls. I was just about to step out. May kailangan akong puntahan. Ganoon ba? Walang anuman yun sa amin. Alam naman naming abala ka. Tutuloy na kami. Wika pa ni Abby. Tila nakahinga pa ito ng maluwag na walang panahon si Jeremy na harapin ang mga ito. Tutuloy na kami, Olivia. Paalam sa kanya ni Abby. Sige, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Wika niya. Natutuwa kami na nagpunta kayo ni Marvin sa bayan namin, Jeremy. Magustuhan mo sanang pananatili rito? Pahabol pa ni Grace. Halika na! Wika naman ni Abby at kulang na lamang ay ipagtulakan paalis roon ang mga kaibigan nito. Aalis ka uli? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Olivia kay Jeremy. Ha? Sa kooperatiba. Susunod ako kina Marvin at Wendy para makilala ko rin ang ibang magsasaka sa bayan na to. Tugon nito. Tiningnan nito ang suot nito. I'll just change. Umakyat ito sa master's bedroom. Naiiling na dinala na lamang niya sa kusina ang mga pagkaing hawak niya. Naka-polo shirt, trousers at sapatos niya si Jeremy pagbaba nito ng hagdan. It's almost 5 o'clock. Pwede ka nang umuwi, Olivia. Isasabay na kita sa paglabas ko. Wika nito. Nakapagluto na siya ng hapunan ng mga ito, kaya hindi siya nag-utubiling sumama sa binata. Lumabas sila ng rest house. Binuksan nito ang pinto sa passenger side ng sasakyan nito para makapasok siya. Napangiti siya sa pagiging maginoo ni Jeremy. Umupo ito sa driver's seat. Maaari ba na sa kooperatiba mo ko ibaba? Nandoon din kasi si Itay. Wika niya. No problem. Tugon nito. Pinatakbo nito ang sasakyan. Nakarating sila ng Farmers Cooperative pagkatapos ng 15 minuto. Ipinarada nito ang sasakyan sa harap niyon. Sa labas nagla-lecture si Marvin dahil masyadong maliit ang kooperatiba upang i-accommodate ang bilang ng mga dumating upang makinig sa seminar na ito. Olivia! Jeremy! Tawag ni Wendy nang makita sila nito. Umalis ito sa umpukan ng mga tao at lumapit sa kanila. Bakit magkasama kayong nagpunta rito? Tila kinikilig na saad pa ni Wendy. Naisip ko na magandang makilala ko ang mga farmers sa bayan na to. Since sila ang magsusupply ng raw material sa distilling plant, inihatid ko si Olivia rito dahil gusto raw niyang puntahan si Mang Damian. Paliwanag ni Jeremy. Kilala ka na ng mga magsasaka rito, Jeremy. Binanggit sa kanila ni Marvin na binata ka at naghahanap ka ng mapapangasawa. Wika ni Wendy na nanunod yun ng tingin kay Olivia. What? Marvin said that? Pumikit si Jeremy na parang nagtitimpi sa Ines. So that's why 4 young women came to the rest house just a while ago. Talaga? Mukhang maraming magulang dito ang pabor na ikaw ang mapapangasawa ng mga dalaga nila. Baka dito na mapuputol ang pagkabinata mo, Jeremy. Wika pa ni Wendy. It's not funny, Wendy. Seryosong wika naman ng binata. Pupuntahan ko si Marvin. Wika nito, saka sila iniwan. Huwag kang ma-discourage, Olivia, sa attitude ni Jeremy. I believe that all single men dread the idea of ending their bachelorhood, but deep in their gut, they want to settle down. Sabi sa kanya ni Wendy. Hindi ako nadi-discourage. Sa katunayan, lumakas pa ang loob ko. Nang makita ko na maraming naghahangad na mapagtuunan ng atensyon ni Jeremy. Parang natuwa ito sa sinabi niya. That's great! Laban lang! Tumango siya. She really would do that with or without Wendy's encouragement. 6:00 ng hapon natapos ang mahabang seminar. Pinuntahan niya ang kanyang ama sa kinaroroonan nito. Olivia, anak, nandito ka pala. Magkasama kaming nagtungo dito ni Jeremy, Itay. Naisip kong sumabay na lang sa inyo pa uwi. Tutuloy na ba kayo, Mang Damian? Tanong ni Marvin paglapit nito sa kanila. Nakakapit sa braso nito ang asawa. She looks proud of her husband. May dahilan nito para maging proud dahil napakabait ng asawa nito. Oo, maraming salamat sa mga impormasyong ibinahagi mo sa amin ng mga kasama ko, Marvin. Marami kaming natutuhan na makakatulong ng malaki sa amin. Wika ni Mang Damian. Wala hong anuman, Mang Damian. It's my pleasure. Wika ni Marvin. Ingat kayo sa pag-uwi. Wika ni Wendy. Kayo rin, sabi niya. Naglakad na sila ng kanyang ama. Hinanap niya si Jeremy. Namataan niya ito na may kinakausap na mga magsasaka. Sa kabila ng malayong agwat nito sa mga pangkaraniwang tao, ay natural itong makitungo sa mga iyon. Marahil ay dahil sa kabila ng kinalalagyan nito,
ay may puso pa rin ito kagaya ni Marvin. Sumulyap si Jeremy sa direksyon nila. Itinaas nito ang kamay bilang pagbati sa kanyang ama. Lumipat ang tingin nito sa kanya. Their gazes locked for a moment. Tinanguan siya nito ng marahan, saka muling bumaling sa mga kausap nito. Parang napakabigat ng mga paa ng dalaga. Nahihirapan siyang humakbang. Nahiling niya na sana ay hindi niya kailangang umalis at iwan si Jeremy. Sana ay may karapatan siyang manatili sa tabi nito, gaya ni Wendy kay Marvin. Pero alam niya na napaka-imposible na mangyari yon. "Kumusta ang seminar, Itay?" tanong ni Olivia sa ama. Makabuluhan ang mga natutunan namin kay Marvin. Nalaman namin kung paano madaragdagan ang kita namin sa pagtatanim. Ilang araw pa lamang sina Marvin dito pero napakarami na nilang magandang nagagawa para sa mga residente ng San Agustin. Napakabuti ng kalooban ng mga taong yon. Totoo po yun, mababait silang lahat. Maski sandali lang silang mananatili rito ay sigurado akong hindi kaagad sila makakalimutan ng mga residente dito. Hanggang kailan daw ba sila mamamalagi rito? Nabanggit ba sa'yo? 2 buwan daw po. Magkaroon sana ng himala. Sana bago matapos ang 2 buwan ay makita ni Jeremy ang bayan ng San Agustin bilang tahanan at ako bilang babaeng makakasama nito sa buhay. Wika niya sa sarili. Naputol ang pagtulog ni Jeremy nang katukin siya ng mag-asawang Marvin at Wendy sa master's bedroom. Bandang 4:30 ng madaling araw, binuksan niya ang pinto. Nagtaka siya nang makitang nakabihis ang mga ito. Going somewhere? Tanong niya. Pupunta kami ni Wendy sa Santa Malaw. Tugon ni Marvin. What? I thought you'd be staying here the whole week. Nabiglang tanong ni Jeremy. Napag-usapan namin ni Wendy bago kami matulog kagabi na putuli na ang bakasyon namin. Saad pa ni Marvin. Maraming naghihintay kay Marvin. The sooner na makarating kami sa Santa Malaw, the better. Para sa mga magsasakang nangangailangan sa kanya dun. Wika ni Wendy. Pero halos wala pang 3 araw mula nang dumating tayo rito. Makabubuti sa dinadala ng asawa mo na makakapag-relax pa siya ng ilang araw dito. Hindi ko pwedeng hayaan ang kondisyon ko na pigilan ng asawa ko sa pagtulong sa ibang tao. Wika pa ni Wendy. He doesn't know how to respond to that. Parang lalabas siyang masama kung pipigilan pa rin niya mga ito sa pag-alis. Kung yan ang desisyon nyo, ihahatid ko na kayo sa sasakyan. Binuhat niya ang isang maleta ng mga ito. Ikaw nang bahalang magsabi kay Olivia kung nasaan kami kapag hinanap niya kami, Jeremy. Bili ni Wendy nung sumakay na ito sa estrada. Tumango siya. Dadalaw-dalawin ka namin ni Wendy rito. Wika ni Marvin. Saka nito binuhay ang makina ng sasakyan at pinatakbo iyon. Pinanood niya ang pag-alis ng estrada. Nang hindi na niya matanaw ang taillights niyon ay bumalik na siya sa rest house. Pagpasok ni Jeremy sa master's bedroom ay tumimo sa kanya mga sinabi ni Marvin. Bakit sinabi nitong dadalawin siya nito at ni Wendy sa San Agustin? Usually ay tumatagal ng 3 hanggang 5 buwan ang bawat misyon nito sa malalayong bayan. Hindi ito magkakaroon ng panahong puntahan siya dahil kapag natapos na ang misyon nito sa Santa Malaw ay nakaalis na siya ng San Agustin. Marvin didn't know what he was talking about. Naisip niya bago siya bumalik sa pagtulog. Ang pag-alis ba ng mag-asawa ay paraan para mas mapalapit ang loob ni Jeremy kay Olivia? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.